Gusto ko lang tanungin. Di ba noon ko pa sinabi sa inyo na si BBM at si Martin Romualdez, ngayon pinangalanan ko na, hindi ba not in good terms? Tanong lang si Pangulong Bongbong Marcos ba at si Martin Romualdez, in good terms pa ba sila or not good terms? Sa madaling salita, may hidwaan ba sila? Napansin niyo ba mga kababayan? Tanong ko sa inyo, kayo ang gusto kong marinig sa comment ninyo. Ayaw ko kasi magbitaw ng salita. Gusto ko yung nasaksihan ba ninyo? Sa tingin ninyo, in good terms pa ba si Marcos Jr. at si Martin Romualdez na pinsan niya? Or meron pa rin? Diba? Kasi napansin ko mga kababayan, itong nangyari. Kasi napansin ko parang laglagan Alam nyo salitang laglagan? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, noon pa yan si pinsan, galit na si Junior dyan. Tapos ang dami pang nagalit sa akin na supporter ni PBBM, bakit ko daw binira si Romualdez. Hindi ko binira si Romualdez Nagsabi lang ako ng totoo. Noon pa hindi na magkasundo yung dalawa, matagal na. Eto po mga kababayan. At meron pa nga nakarating sa akin na si Sandro na daw ang ipapalit kay Romualdez at si Tito Soto daw ang ipapalit kay Chis Escudero. Ayun ang kumalat sa akin ngayon na nakarating sa akin. Hindi lang ako sure. Parang palitan na yata si Martin ni Sandro at si Tito Sen ang papalit kay Escudero. Di ko alam kung si First Lady, good terms pa sila ni Romualdez at si First Lady, good terms pa sila ni Escudero. Pero kung si PBBM ang magdesisyon, parang mapapalitan na yata si House Speaker at si Senate President. Ito mga kababayan, speaking. Meron kasing nakarating sa akin mga kababayan na naglabas ng statement kasi ang ito mga kababayan. Statement of the Executive Secretary mula kay Lucas Bersamin. Sabi dito sa Pilipinas Today, ito po ang statement po ng Executive Secretary. So ito po, just in, naglabas si Executive Secretary Lucas Bersamin ng isang statement ngayong Sabado, Setyembre 6, upang pabulaanan ang birada ng ilang miyembro ng Kamara de Representantes na dapat sisihin ang Executive Department para sa nagaganap na katiwalian sa gobyerno na ayon sa kanya ay kagagawa naman ng mga mambabatas. Ito na. Sa madaling salita mga kababayan, parang sinisi na ngayon ng mga kongresista ang palasyo sa mga mali at yung mga korupsyon na nangyari sa ating bansa ngayon. So ngayon mga kababayan, ito po yung statement ng Executive Secretary mula kay Lucas Bersamin. The cabinet strongly object to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any efforts to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigations into the anomalies will be fulfilled if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Diba? Clean your house first. So sa madaling salita mga kababayan, according dito, sinisisi ngayon ng House of Representatives ang mga katiwalian na nangyayari sa palasyo. So ngayon mga kababayan, may tanong ko lang, in good terms pa ba si Romualdez at si Junior?
Tapos may mga nag-comment pa dito, mga kababayan. O, ito, sabi dito, bakit nagtuturuan sila? Ang sabi ng Congress, sisihin ang executive branch. Bakit ang executive branch, isisi naman niya sa Congress yung katiwalian, isamantalang pumirma naman si Marcos. Ito na, mga kababayan. Samantalang pumirma naman daw si Marcos dyan sa budget na yan. Hindi ba daw alam ni PBBM na pumirma siya, hindi ba daw niya nakita yung insertion? Ngayon, yan ang sabi ng mga DDS, nabasa ko sa comment. Hindi ba nabasa ni PBBM yung insertion nitong mga senador at kongresista kaya nanakawan siya sa budget sa Pilipinas? Ito, gusto kong sabihin sa mga DDS. Hinahamon ko po kayong lahat ng mga DDS na nagsabi na bakit pinirmahan ni Marcos, hindi ba niya nakita yung insertion? Eto, lahat ng mga DDS na nagsabi na kasalanan ni Marcos kasi pumirma siya na kahit ininserta na ng Congress at Senate, kaya nananakawan siya. Gusto ko lang pong anyayaan lahat ng DDS. Samahan ko po kayo sa Malacanang at basahin niyo po yung halos 40,000 o 4,000 pages. At silipin niyo doon kung saan nila in-insert. Kasi sinisi ninyo si Marcos, pumirma siya kaya siya nanakawan, hindi ba niya nakita na may in-insert dyan? Ito ang sagot ko sa mga DDS. Bakit hindi niyo subukang basahin yung 4,000 page doon? At baka makita niyo kung saan in-insert. Di ba? Kasi dapat daw sisihin si Marcos kasi pumirma siya. Kaya na ganyan ang budget sa GAA. Isabi ko ngayon sa mga DDS, bakit hindi yung puntahan yung libro ng GAA at basahin yung isa-isang page, yung 4,000 pages? Baka masilip ninyo kung saan in-insert doon. Ang utak lang kasi nitong mga politician na nang insert ng pondo, tsaka nila in-insert nung pagpirma na ni Marcos. Dapat in-insert nila nung binasa pa lang ni Marcos. Alam niyo ganito yan gusto kong i-explain sa inyo mga kababayan. Alam niyo ba kung bakit nasalisihan si BBM? Itong mga politician na nang insert ng project or pondo, tsaka nila ini-insert yan sa time na magpirma na si Marcos. Take note time ngayon, halimbawa mamaya alas 2 pipirmahan na ni Marcos. Alauna pa lang, in-insert na nila yan. Once na ma-insert dyan at napirmahan ni Marcos, ipasa yan ngayon doon sa Department of Budget or Finance, yun na yun. So ngayon, yung Department of Budget or Finance, magdi-distribute na yun. Sinalisihan nga bakit nyo sisihin si Marcos? Kung kayo ba naman, habang nagpirma si Marcos, babasahin pa niya yung 4,000 pages, isa-isahin pa niya? Kasi itong mga politician na nang i-insert ng budget na yan, akala mo mga feeling close? Akala nyo yung si Marcos, akala mo kainuman lang nila sa kanto na pre, wala na tayong pulutan, pre, kunin mo bag ko pre, kumuha ka 1,000 dyan, bahala ka na kung ibalik mo yung sukli o hindi. Ganon kasi kakapal ng mukha itong mga politician na nang i-insert ng budget. Ganon sila. Mga feeling close. Nang akala mo, si Marcos Jr., kainuman lang nila sa kanto. Pre, wala tayong pulutan, pre. Sabihin naman ni Marcos Jr., kumuha ka lang dyan sa bag. Andyan yung pera ko. Parang ganon lang. Sisingitan mo. Instead na 1,000 lang kunin mo, ginawa mo 5,000, binulsa mo yung 4. Ganon ang ginagawa nila. Siningit, insertion, mga buhaya kasi. Tapos ngayon ang sisihin ng mga DDS, bakit hindi binasa ni BBM isa-isa? Di kung kayo nga doon maging si Marcos, ipabasa yung 4,000 pages, ganyan kakapal. Walang problema. Kasi 1 week before, pipirmahan ni BBM yan, tinitignan na niya yan, binabasa isa-isa yan. Ang problema lang kasi mga kababayan, nung actual na pirmahan na, tsaka nila isiningit. So makikita pa ba ni PBBM yan? Kaya nga mga buhaya So ang may kasalanan dyan, yung nag-insert, hindi si Marcos. Di ba? Ganyan sila. Kasi lahat mabagsakan si PBBM
Ano bang alam ni PBBM yan? Pipirma ka lang ngayon, hindi mo alam, 4,000 pages, babasahin mo isa-isa. Anong oras ka matapos nun? Kaya nga nakitaan ng video si Chis Escudero, pabalik-balik doon kay Romualdez sa Congress eh. Kahit holiday, nandun siya eh. Sabi ni Sir Boy Perez, sino sekretary niya? Kahit may sekretary siya, Sir Boy Perez, hindi machichik ng sekretary yan kung tsaka nila isingit nung nandun na. Walang problema sa insertion kung ginamit naman sa ayos. Kaso lang, hindi kasi sila makanakaw actual, doon sila magnakaw sa insertion. Biruin mo, doon sa 4,000 pages ng GAA budget, naka-budget na lahat yan eh. Magugulat ka yung budget sa DepEd, 130 billion or sabihin natin 5 billion. Sa Department of Health, 10 billion. Magugulat ka, ikakat yan, napupunta kay construction, napupunta kay congressman, napupunta kay gobernador, napupunta kay senador. Di kawawa si DepEd at si Department of Health. Kasi tinapyasan ng tinapyasan. Si Marcos naman, hindi mo naman mabasa lahat yan kasi sobrang dami, pipirma ka na lang, hindi mo alam. Ngayon si Department of Finance, magdi-distribute na lang yun kasi pinirmahan ni Marcos eh. Ganyan sila kamanluloko, mga mandurugas, mga buwaya. Kaya ngayon tignan mo ang sabi ni Lucas Bersamin, to all our investigation into the anomalies will be futile of its resource of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Kita ninyo? Tapos isisisi ninyo sa Executive Secretary. Kaya ito, mga kababayan, na pag-isip-isip ko, in good terms pa ba si BBM at si Romualdez? Ako, 100% no. Hindi na talaga sila in good terms. Sobra na lang talaga kakapal ng mukha ng amo mo. Ayan. Kapag hindi mo niya inaintindihan yan, Pilipinas Today. Kita ninyo? Kaya sabi ko sa inyo noon pa, nagtitimpi lang si Junior. Hindi po sila gutom, naglalandi po yung mga cat ko. Shh, Daisy! Huwag maingay. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, wala na, hindi na sila in good terms. Nga. Wala na, walang good terms dyan. Sa madaling salita mga kababayan, Marcos Romualdez war. Baka matutuo yung hula ni Rudy Baldwin. Baka magkakatotoo yung hula ni sino yung bakla? Si mahaba ang buhok. Hindi ko nakalimutan ko yung pangalan ng vlogger ng bakla na nanghuhula. 'Di ba? Sa totoo lang, Ma'am Princess Sailor at kay Ma'am Rosario Bisin, totoo yan. Si G. Costora, nako, anong sabi nila? Darating ang panahon na yung mga matataas na posisyon, magkamag-anak, mag-aawayan. Ako, walang hula-hula sa akin, noon ko pa alam yan. Katagal-tagal na, 3 buwan nang nakalipas, sinabi ko sa inyo yan. Si Pinsan at si Junior, not in good terms yan. Matagal na nagtitimpi si Junior kay Pinsan. Sa Bureau of Customs pa lang eh. Tanungin nyo yung mga kapwa ko BBM vloggers. Alam nila yan. Ayaw lang nila magkomento. Kasi bakit? Pag once na magkomento sila, tatadta rin ng mga DDS. Psst! Itatapik ng mga DDS yan. Ako, wala akong pakialam itapik ng DDS yan. At least alam ng taong bayan. Bakit? Bakit? Kahit DDS yan, Pilipino din yan. Alam, dapat nila, may karapatan silang malaman nila yan. Bakit? Si Pinsan, hindi naman yan namumuno dyan sa Congress para sa mga loyalista lang.
para din sa mga DDS yan. Yeah. Si Marcos, hindi po yan nagpresidente para lang sa mga loyalista, pati mga DDS presidente din yan. Diba? No, hindi po sila gutom, naglandi po. Kaya sabi ko sa inyo, sabi ko nga, kung may nagawa ka maganda, papasalamatan kita. Pag may nagawa kang hindi maganda or katiwalian, ba't ako magti-thank you sa'yo? Ibubulgar kita. Ganun yun. Karapatan din ng mga DDS malaman at ng taong bayan. Karapatan ng taong bayang malaman yan. Kung in good terms pa ba yung magpinsan. Hindi mo po pwedeng ilihim-lihim yan. Bakit? Much better maaga pa lang alam na ng tao. Kasi pag nalaman nila ura-urada, baka pati si Junior mawala ng suporta. Diba? Yun. Huwag nyo isisi kay Marcos. Isisi nyo sa mga nagnakaw at nag-insert ng budget yan. Yes, totoo yan. Ka-analysis vlog. Ako, wala ko kinakampihan. Diyos mio, Marimar. Bakit itatanggi ko pa? Hindi naman bulag ang tao. Tandaan niyo, kadalasan sa mga nanonood sa akin, mas matanda pa sa akin. Malayo na ang mga narating yan at malayo na at mataas na ang naranasan yan. So, lilinlangin ko pa? Lulukuhin ko pa? Ay, wala. Close pa rin sila. Kita nyo naman doon sa zona ni PBBM at yung isang, binigkas ba ni PBBM yung pangalan niya? Buti pa nga si Chis Escudero, biniro-biro pa ni PBBM. Yung pinsan niya, binigkas ba niya? Wala. Sabi nga ni PBBM, House, Senate, Chis Escudero, parang gustong pumasok pagiging Supreme Court. Sabi ni PBBM, binigkas ba niya si pinsan? Wala! Magsinungaling pa ako? Diba? Ano naman pagtatakpan ko siya? Ano bang benepisyong makuha ko sa kanya para pagtakpan ko siya? Diba? Maraming nakakapanood, hindi naman po pwedeng tatahitahimik lang yung mga nakapanood dyan. Diyos ko, sinisiraan nila si Romualdez para umalis. Alam mo, ma'am, Nini Barriga, walang naninira sa kanya. Walang naninira sa kanya. Malalaman nyo naman kung sinong nasa likod ng pagnanakaw na yan eh. Sino bang naninira? May sinabi ba tayo? Si Romualdez? Wala naman Nagbe-base lang tayo dito kay Lucas Bersamin sa Executive Secretary. Ang sabi ng Executive Secretary, bago kayo manisi sa palasyo at sa Executive Branch, maglinis muna kayo dyan sa House of Representatives kung saan ba nag-umpisa yung nakawan. Wala naman sinabing Romualdez Pareho lang yan kay PBBM. Kung magkakamali ang isa sa kanyang gabinete, magre-reflect sa kanya. O kung ang nagnakaw dyan sa Congress ay isang congressman, kanino mag-reflect? Di man namang sa House Speaker. Ganun lang. So yun lang, mga kababayan. Aking reaction. So ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod? Nako po, mga kababayan. Eto na.